Ang init! Parang sarap magbabad sa tubig, no? Tapos, iinom ng malamig at refreshing na inumin. Kaysa puro drawing, kulayan na natin ang inyong summer goals, Viajeros. Game? Game? I-flex na ang mga katawan. Summer ready man o hindi? No more diet. Yes to good eats. Deserve natin to. Hanip yung variety na ino-offer ng lugar na to. I mean, Indian, siyempre Filipino, Korean, and Japanese. Galing. Ganun. Okay, yun yung gagamitin? Ito yung sinisilamot nila. Silamot tikim. Apa. Ay, hindi ba ito? Matamis. Tamang pahinga. Deserve natin yan. Isama niyo na rin ang buong pamilya, pati fur babies. You can bring your own pet. See, like how friendly they are. Ay, cute mo yun, ang cute mo yun. Halika nga dito. Come. Come. 500 pesos. Thank you. Ready na? Pero, ikaw na lang ang kulang. Lalarga na. Let's beat the summer heat. Tuloy-tuloy ang biyahe sa Zambales. Kuya, gano'ng kalayo na lang yan? Baka pwede nilakarin. Pabalik tayo ngayon sa biyahe ni Trun at live na live po tayo ngayon dito sa Cabangan, Zambales. At ang ating si Kuya Driver ay nagpapakasakali kung kaya niyang ipasok tong 10-wheeler truck doon sa maliit na eskinita na 4x4 road. Tinanong ko sa kanya kung gano'ng kalayo. Pero hindi pa niya ako sinasagot. Kuya, gano'ng kalayo pa yan? Ayaw pa rin niya akong sagutin. Thank you. So, hanggang dito na lang ang 4x4 or yung truck na dinala natin, no? Technically, kaya naman lakarin, pero syempre, marami kaming dalang tao. But I think part of the adventure is to walk and realize the surrounding is beautiful. Lalo na if you're here in Zambales, generally you see the mountains of Zambales, may river, at yung beach. Nandito tayo ngayon sa mountainside. Pasok para sa nature lovers ang una nating pupuntahan. Pagkatapos ng isang oras na biyahe sa truck, may konting trek pa papuntang Nagbobotilya River. Para mas enjoy ang trek, magdala ng kutkutin and don't forget your sense of humor. Ito na. Ano ba kayo? Feb 24? March 2, makakabalik tayo Manila. Antayin po natin. Ay, naku. Si Sir Andrew. Ang totoo niyan, tourist-friendly naman ang trek dito. Walang mahirap na akyatan. Kaya kahit si Bunso o si Lola, pwede isama. Ano mga biyero, unang sabak natin to this summer of 2022. Ang sarap na feeling na nakabiyahe tayo ulit. Mukhang puntahan talaga ng mga tao at mga turista dahil pagsapit namin dito ng mga, alas 9 naman na, no? But meron ng mga tao dito sa kanan, meron ng mga tao dito sa kaliwa. At dito sa aking likod, kakatalon lang yung bata. Kasi usually, Farley, ito talaga yung diving spot dahil ito yung pinaka-deepest dito sa river na to. Mukhang malamig yung tubig. Ano, tira tayo? Tira na tayo. Game? Game!
Alam niyo, if there's one thing na parati kong ginagawa during the pandemic, ay ang magkaroon ng realizations. At yung major realization ko ngayon ay tinawag ba nilang pants kapag nag-cliff jump ka dahil kung tatalon ka, pantalon? Pantalon. Bagal na kami, sir. Klaro yung tubig, malimig yung tubig, walang entrance fee. Saan ka pa? Currently, walang entrance fee. Pero mukhang kapag nagawa na yung mga ginagawa nilang hut, and I'm sure that's not gonna be just it. Feeling ko to sustain this place in terms of cleanliness, at least, you know, to generate some revenue. Eventually, magkakaroon na ng entrance fee. But now, pili kayo ng spot. And you know how it is, kapag pipili kayo ng spot, ng entrance fee, kayo mismo maglilinis ng whatever iiwanan nyo. Wala kayong iiwanan. I mean, kahit nga may entrance fee, huwag nyo isipin na may maglilinis. But, alam nyo na yun, responsible biyero na kayo. So, choose a spot, swim, enjoy life. Yes! Gustong magbabad sa tubig pero ayaw mag-trek? Dito tayo sa bagong resort na ito. Open kami this January 2022. One to sawang lusong sa dagat. O kaya, no time limit na ligo sa jacuzzi. Sa sarili niyong cabin, sosyal. Sa ngayon, meron kaming cabin villa, good for 3 people. Ang rate namin room per night is 5,000 pesos. Solo nyo na nga, pasok pa sa budget. Yan ang goal, biyeros. Mainit na pagkain sa mainit na panahon? Bakit hindi? Kasama sa experience ang pagsakay sa balsa para marating ang kainang ito. Ang solusyon daw nila sa init, init pa more! Ang mga pagkain ng mga Arabic food, Indian food, Pakistan at Siguradong may halong anghang. Ewan ko na lang kung hindi pa tumagagtak ang pawis at umusok ang mga tenga nyo. Woo! ang bisira po namin ay chicken biryani. Meron ding chicken manchuria at tikka masala. Pwede rin mag-request ng spiciness level. Pero kung ayaw nyo sa manghang, meron naman silang non-spicy food tulad ng kebab at quesadilla na may nachos. Bukod sa Middle Eastern cuisine, may Pinoy favorites din. Itong barkata platter na good for 3 to 4 packs, matitikman nyo ng lahat. Hati-hati pa sa bayad. Ayos! Ang dami pwedeng subukan dito sa Kabanggan, no? Alam ko na, ang sunod na tanong nyo, Beros, paano ba pumunta? Anong kailangan? Kabanggan Trip 101. Para po sa mga gustong pumunta ng Kabanggan, kailangan pa rin po nilang mag-register sa SPass. I-search lang po nila ang s-pass.gov.ph. Para naman makapili kayo ng tutuluyan at makakuha ng QR code na gagamitin sa borders ng Zambales, kailangan nyo mag-register sa website ng Zambales Visita. Isang resort hotel nito sa mga pwede nyong pagpilian. May kwartong good for 2, good for 4 with matching sea view, at merong may direct access sa pool. Swimming agad pagka-check-in. Kailangan ng advance order kung sa resort kayo magpapaluto. Pwede magdala ng pagkain, pero may corkage fee. Ang bonus, beachfront ito at may mga oras na malakas ang alon. Good for surfing. Labas na tayo ng kwarto at maghanap ng local delicacy.
Ayan, ano po yung ginagawa natin? Ito po siya yung malagkit po, sir. Okay, kaning malagkit? Opo. Okay. Pinapay po sa gata. Gata, okay. Tapos ilalagay po dito sa dahon ng... Dahon ng saging. Dahon ng nyug. Ay, dahon ng nyog, yes, yes. Patupat ang isa sa mga pinagmamalaking produkto ng bayan ng Kabanggan. Ito po, sir, yung paggawa ng bahay. Naku po. Ang galing ko po ditong manood lang. Mas pakihaw po, sir. Okay. Pwede po bang gumawa, sir? Well, susubukan ko po at my best. Pero please do not expect much. Ilang taon niyo na pong ginagawa to? Matagal na rin po, sir. Ilan na po? Last week? 17 years na po. 17 years. Opo. Actually, okay na ako ng tagahawak din. Wala akong problema sa pagtagahawak lang ako. Okay, sir, ano. Alam nyo na yan. Kahit wala akong talent sa mga ganito, susubukan ko pa rin. Tapos, Yan. Yan. Ganun niyo po ulit. Sa ilalim po. Ito ulit. Sa ilalim Ito. niyo po. Sa ilalim niyo po. Ito. Ganyan po. Pag ganyan. Hindi po. Ay, Baba po. pag ganyan. Opo, ganyan po. Okay. Ganyan po. Yan. So, Ganun po ulit. Ayun. Oo. Tapos bitawan niyo po yan, sir. Kaya kinakalbo ko yung ang babaeng anak ko. Hindi ako marunong mag-braid eh. Opo. Tapos ganyan po ulit, sir. Oh. Yan po. Okay. Sundan niyo lang. Ako yan. Yan. Tapos yan. Pag ganun po yung ulit. Ilalim baba po. Ma'am, bigyan mo po ako ng mathematical question. Masasagutan ko pero... Okay. Tapos isa pa pong, ano pa, ipalalim po siya ulit ito. Ito, pag ganyan. Hindi. Yeah. Mali ito po. Mali. Dito po. Okay. Sige ma'am, pakita nga po. Ako na lang po, sir, ha? Opo. Ayan po. Actually, ganun talaga po yung idea. Okay. Very good. Kapag nagawa na ang bahay ng patupat, pwede nang ilagay ang malagkit. Naihanda na agad ito ni Nanay Fe kanina. 3 oras kasi itong hinahalo para siguradong masipsip ng malagkit ang gata. Wala ko kayong parang funnel. Wala po. Inaano nyo lang ginagawa nyo, isa-isa. Ganyan po ang pag-aaral. Ano po yung pinakamagandang paraan? Kasi maliit po yung... Sinisira ko lang po yung negosyo nyo. Hindi naman po. Isasabay na rin namin ni Nanay Fe ang paggawa ng kaskaron. Kapag handa na ang patupat at kaskaron, pwede na silang iluto. Ano po yan? Katas po ng tubo yan. At yan yung kasama sa lasa. Opo. Ayun yung nagpapasarap din, no? Tawag nila dito sila. Salamat po. Maraming salamat. Sabi nila, sir, silamot sabi nila, sir. Ano po yung silamot? Ito po, sir, yung bula. Yan yung ayaw nyo? Yan po ba yung... Yung sinisilamot po, sir. Yan po. Tinatanggal nyo po yung bula? Hindi po. Yan po yung sinisilamot nila, sabi nila, sir. Tikma mo, sir. Silamot tikim. Opo. Tamis. Mahilig po ba kayo sa matamis, sir? Yung asawa ko mas mahilig sa matamis pero syempre sino bang hindi nag-appreciate ng matamis? Halos lahat ng delicacy ng Pilipinas matamis. Kaskaron, patupat, pareho ang niluluto diyan. 5 hanggang 6 na oras daw niluluto ang patupat. Hihintayin kasing bumaba ang bula ng katas ng tubo para masabing luto na ito. Pero kung ayaw nyo maghintay, eto na. May nauna na silang isinalang kanina. Kapag nahango na ang patupat, saka isinasalang ang kaskaron. Labing 5 hanggat 20 minuto lang itong niluluto hanggang sulumutan ang kaskaron. Yep, hindi pa natatapos sa paghango yan ha. Pagkalipat ng nalutong kaskaron sa bilao, hahaluin pa ito para matuyo ang minatamis na tubo. Mukhang matagal-tagal pa bago matikman, no? Ligo muna ulit tayo. Mga hiker, mag-ingay! Para sa inyo ang susunod nating dadayuhin. Bakit? Aba, kailangan nyo lang naman mag-trek ng 2 hanggang 3 oras. Sis! Sisiw! 1 oras na lakaran sa patag. Tapos 1 oras paakyat. Pababa. At patawid sa batuhan.
Lahat ng pagod at pawis para sa tanawang yan? Pwede, no? Ang pangalan ng falls po na ito ay Matag-ay Lanum. Matag-ay came from Zambal na word, means mataas. And then Lanum po is tubig. So ibig sabihin po ay mataas na anyo ng tubig. Init na init sa trek ang BND crew. Sige, lusong na guys. Sa ngayon po kasi wala po tayo entrance fee papunta ng Matag-ay Lanum. Para po sa mga gustong pumunta dito sa tourist spot na ito, kailangan lang po nila may pag-coordinate sa ating munisipyo, sa ating tourism office, and then bababa po ito ng ating barangay para magkaroon po tayo ng tour guide papunta po sa location ng Matag-ay Lanum. Siyempre, hindi lahat kaya mag-trek. Para everybody happy, lipat tayo sa resort na ito. Kasya raw ang 8 hanggang 10 tao sa kubo niyan. Perfect for clingy friends. Paano ko nalaman? Marunong ako magbasa. Ganun lang yun. Open your eyes. Tara, pasok tayo. Astig. Chandelier. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. I counted 8. Pero, pwede kang magpatulog ng 10. Maganda yung pag-iisip niyan. Kasi most resorts, sasabihin na lang nila kahit sobrang laki ng space, sorry, good for 4 lang yan. But at least here, sometimes talaga gusto mo yung sulitin yung biyahe nyo. Tapos, syempre, kahit paano, yung pagbayad nyo sa accommodations, ito yung budget. Syempre, gusto nyo ilaan yung budget for other things, like food or whatever. But, I gotta say, this can sleep comfortably 8 people. Yun, may electric fan pa dito. Nice, nice. Okay. Of course, air-conditioned. And you have your own banyo. Which is, you know, coming from a camping background, will always be a luxury na meron kayong personal bathroom. Galing! Kami parati nagka-camping, so wala kaming rooms ng ganito. Kahit ganito kasimple room, parang, oh wow, may room, may aircon, may CR. So you just, wala lang. You just value stuff like that when you're camping. Kung camper biyahero naman kayo, pwedeng mag-rent o magdala ng sarili nyong tent. At itayo ito sa beach area. Work from beach ba ang balak nyo? No problem! May workstations din sila dito. Abot hanggang beach ang wifi. Para sa mga pet lovers dyan, ay nako, got good news for you guys. Look at our furry friends. You can bring your own pet, okay? One pet, you just have to pay 500 pesos. And plus, no need to show or no need to actually acquire an ESA or Emotional Support Animal Certification, which one actually acquires from a psychiatrist. But here, hi, they're okay. No need for certificate. Ay, sus naman! So, 500 pesos pwede mo silang uwiin, tama ba? Ay, hindi. Sorry. See, like how friendly they are. Seriously speaking, it's such a big plus. Because during the pandemic, I know a lot of people acquired pets. Dahil nga solo lang sila, they needed some companions. And kapag pupunta sila out of town, parating ano yan? Oh no, saan ko iiwanan yung aso ko? Saan ko? You know, at least now, because nga it's possible, you can bring your pet here. They can enjoy with you. Ay, cute na yun, ang cute na yun. Halika nga dito. Come on, up. 500 pesos. Thank you. Dito, no corkage fee sa mga dadalhin yung pagkain at inumin biyeros. At para sa mga mahilig sa Korean food dyan, samgyup na yan! You can actually just rent yung mga panluto and bring your own food. Siyempre, sumisigat ngayon yung mga samgyup or yung, you know, you just grill your meats, your seafood in front of you, on the table, and then just enjoy the sunset.
your travel goals dito sa Zambales, Viajeros. Nasa may highway lang ang kainan ito, kaya siguradong madaling hanapin. Crispy ito. At longganisang San Felipe ang bestsellers nila. Akala nyo Pinoy classics lang meron dyan? No! Dahil po the Japanese chef po ako, naglagay na rin po ako ng mga Japanese food. Alam ba, feeling ko nagsimula yan sa Olongapo eh. Olongapo, di ba? Ang dami na talagang ino-offer na different cuisine. Siyempre, di ba yung mga Amerikano, tapos nun. Anyway, just an array of different restaurants and cuisine. Nag-spill over na yata dito sa this side of Zambales. Ang isa sa mga bestsellers nila dito ay ang Maki Bilao. 80 pieces for 1,250 pesos? Swak sa Japan feels yan. Pwede. Meron po tayo dyan ng Nippon Ebi Fry Roll, Mixed Sushi Bilao, Kani Mango Salad, Spicy Tuna Maki. Top of mind ko is hanap yung variety na ino-offer ng lugar na to. I mean, Indian, siyempre may Filipino, may Chinese, may Korean, and Japanese. Galing. Ang mga naman, Zambales is known for their mangoes, but hindi sila maglalagay ng mangga. Very good. Approve. Next summer sa Europe? Ano, tara? Panlasang Netherlands at Belgium daw ang paandar ng kainang ito. Aguho, Liwliwa kasi is kilala siya sa mga aguho trees. And then most of our furnitures were made from aguho trees din. Nag-start kami 2020 summer kasi si Jay, kaibigan na meet na fellow surfer, traveler. Naisip namin na kulang yung food options dito sa Liwliwa since na specialty niya ay European. Kaya we came up with this idea na maggawa ng restaurant. Ready na kayo mabusog? Sige, appetizer muna. Let's start with the soup grilled cheese. So yung soup niya is based on chicken stock with local kalabasa and tomatoes. And yung bread namin, we make our own bread, sourdough, and then yung cheese, mozzarella. Present din ang national dish ng Belgium, ang beef stew. Best served with their local Belgian beer. Triple cheese truffle pizza namin. Sourdough infused with truffle oil and olive oil. 3 kinds of cheeses, mozzarella, emmental, and parmesan. Frikandel with fries. It's a snack from the Netherlands. Famous siya na sausage. Sa atin, parang embutido ang katumbas ng frikandel. Ang kaiba lang, mas pino ang pinaghalong karne ng manok at baboy. At kasama ang mga pampalasa nito. Ilalaga muna ito bago piprituhin. Sasamahan pa nila ng kanilang homemade mayo. Welcome to the Netherlands. Operating hours every day except Wednesdays. Lunchtime is from 12:30 to 2:30. Dinner time is 6:30 to 8:30. Balik tayong Southeast Asia. We started 2019. Some of the cabins inspired siya, Bali-inspired cabins. May aircon ng cute cabin na yan, ha? Malapit lang din ang common restrooms. Kasama ang libreng breakfast sa 4 to 5,000 pesos na babayaran nyo. Pero depende kung weekday o weekend ang check-in. Nagsiserve din kami ng food and yung in-offer namin na food is yung vegan and yung mga plant-based. Nandyan ang kanilang bestseller na plant-based humba. Masarap po, malambot po yung meat niya, tsaka malasa po. Fish escabeche.
Ayos naman siya. Parang may halong atsara yung lasa. Tortang talong. Breakfast plate with sausage, tapa, and omelette. Vegan chicken skin. Caldereta. Malambot po yung meat niya. Masarap po siya, very malasa po yung meat. Re-recommend. And for dessert, mango turon. Siyempre, beachfront din. O ano pang hahanapin nyo? Kilala ang Zambales sa malalawak nitong dalampasigan. Dito sa Barangay Santo Niño, sa bayan ng San Felipe, beach adventure ang naghihintay naman sa inyo, biyeros. May mga narirentahang ATV mula sa mga resort dito. Sa unang tingin, parang nasa Siargao. Puno ng mga resort at kainan ang buong daan ito, kaya hindi kayo maubusan ng pwedeng puntahan. Okay, you know what? Whenever we feature anything in Zambales, parating nakakashock. Why? Dahil parang ilang beses natin feature tong row na to, San Antonio, San Felipe. Well, ako personally, I've been here and then ang sarap lang to have this opportunity to, feature different places. Case in point, akala ko, alam ko na yung Zambales, this side of Zambales, biglang gugulatin ka ng, an array, a plethora of trees na alam mong, pag nakita mo sa social media, parang alam ko yan parang yan yung mga tumutubo sa Zambales. And you mix it with these awesome machines and then, set on this beautiful wide white beach. Siyempre may dagat. I mean, I think you can't really beat that. If you're like an adrenaline junkie, you really have to visit this place. And of course, try this. Fine, ilang milyong beses na tayong sumakay ng ATV, pero hindi ganitong kondisyon. Yung kondisyon na dami kayong kalaro, yung playground mo napakalaki, tapos nun yung views mo napakaganda. So, 2 thumbs up. Click! Click! Bye-bye! Hindi pa tayo tapos, magtampisaw! Walang matinding lakaran. Kering-kering na ng sasakyan. Aminin nyo, gusto niya yan. Ang Dapya po ay dating kilala sa name na Binaong River. Pero ang ibig sabihin po kasi ng Dapya is waig or batis. Nakasanayan na lang po kasing gamitin yung Dapya kasi yung language ng mga taga dito sa amin sa Sitio Macorac is yun yung kanilang tawag sa place na ito. Kung meron tayong air na pambata, meron din naman pong pangmatanda. Pwede po sa lahat ng ages. Kung gusto nyo ng malalim, meron. Gusto nyo mababaw, meron din po. Ang entrance fee po namin dito is 20 pesos. Ang rates po ng cottages namin is 300 and then 500 po yun sa may papag. Sakto niyan para sa huling banlaw o kaya'y pambawi lang ng pahinga bago umuwi. Hep, huwag natin kalilimutan yung pasalubong na ginagawa natin kasama si Nanay Fe. Ganun niyo po ulit. Sa ilalim po. Ito ulit. Sa ilalim niyo po ito. Sa ilalim niyo po ito. Ganyan po. Pag ganyan. Hindi po. Ganyan po. Okay. Ganyan po. Yan. Ganyan. Wala ko kayong parang funnel. Wala po. Ano lang ginagawa nyo isa-isa. Ganyan po ang pag-aaral. Ano po yung pinakamagandang paraan? Kasi maliit po yung
Sinisira ko lang po yung negosyo nyo. Hindi naman po. Hinahalo pa kanina ang kaskaron. Kapag natuyo na ang minatamis, pwede na itong balutin. Ako, diretso tikim. Ito yung pinakita namin sa inyo kung paano lutuin ang kaskaron, pati patupat. I gotta say, yung expectation sobrang taas kasi sobrang tagal nilang ginagawa to. As in, kanina alauna sila, 1 a.m. sila nagising para lutuin lang to for 12 hours. Isipin mo. Sarap nga naman. Ito. Of course, it's sweet and very chewy. Para siyang fried mochi. Di ba ganun yan? Sensya na. Walang mga locals tayo dito para turuan ako para tanggalin yung wrapper. But it's okay. Kanya-kanya din yan. Kanya-kanyang style. Siyempre, kaning malagkit. So alam nyo na kung ano yung texture nun. Yung tamis niya talaga galing sa sugarcane. So yung aftertaste ng sugarcane, yun yung nalalasahan mo. Pagkatapos ng parang pagkahaba-habang panahon, kahit papano, mas maluwag na tayong nakalalabas ngayon. Mabuti rin na may mga lugar ng handang tumanggap ng bisita, tulad ng Zambales. Unti-unti, makababangon ng turismo. Basta magtulungan lang guys. Maging responsabling biyahero para manatiling ligtas at para muling maging maayos ang kabuhayan ng mga kababayan natin. At syempre, para tuloy-tuloy na rin ang pagbiyahe.